Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello, magandang umaga po. At puno yung schedule natin ngayon. Alumni homecoming po ngayon sa seminaryo. Pupunta tayo mamaya, mga kapatid. Meron tayong mga schedule dito sa parokya. Pero ngayong araw na ito, pag-usapan natin ang isang bagitong santo. Okay? Ready na ba kayo? Araw-araw tayo matuto. Pasensya na po kayo. Hindi ko ma-share. Minsan hindi ako makapag-share dahil sa kapuno ng schedule ni Father Darwin. Kagabi, na-knockout po si Father Darwin. Pero okay lang. Naka-charge na tayo ngayon. Salamat sa ating Panginoong Hesukristo at sa biyaya niya na buhay na ibinibigay niya sa atin araw-araw po. Okay? Kapayapaan ni Kristo ay sumasa inyo lagi. So punta muna tayo sa santo ngayon, si Saint Agapitus of Palestrina. So matagal na po ito, sa taong 274 AD. Ang tagal na, no? At ito yung storya niya, isa siyang martir, no? Ang ganda. So sisikapin ko po na quick live lang po tayo para ito yung maging modelo natin araw-araw, yung buhay ng mga santo. Siya po ay namartir sa August 18 sa taong 274 AD. Ang location, taga saan siya? Sa Palestrina, near Rome, Italy. No, malapit sa Roma, Italia. Ito yung biography and martyrdom ni Saint Agapitus, no? So kung may mga pangalan ngayong Agapito, no? Sa almanaki po yan. Saint Agapitus was a young Christian, believed to have been about 15 or 16 years old. So ang bata niya, no? Batang martir, no? Who lived during the reign of Emperor Aurelian in the year 270 to 275 AD, a time of intense persecution. Grabe yung persecution sa panahon niya of Christians in the Roman Empire. According to tradition, ito po yung tradisyon, mga kapatid. Agapitus was arrested for his Christian faith during the persecutions. So, bilang isang Kristiyano, mga kapatid, criminal case na po yun. Kung maging Kristiyano ka, ngayon, hindi po. Wala nang sa atin aaresto. So, grabe na, huwag kang matakot. Kung aarestuhin man tayo, mabilanggo man tayo for the sake of truth, okay lang po yun. No? He was tortured and ordered to renounce Christ, but he refused. Just imagine, batang-bata, 15 to 16 years old pa siya, pero matibay, no? Anong ginawa niya? Tortured and ordered to renounce Christ, but he refused. Ito yung kulang sa atin ngayon. Puro tayo ng takot eh. Kung itreat na tayo, aatras na tayo. Kung may tatakot sa atin, hindi na tayo gagawa ng mabuti. Dahil tinatakot tayo eh. Diba? I hope today our lives will be inspired this young martyr. Okay? Saint Agapitus.
He was then thrown into the arena. Yung arena. Roman arena. Thrown to the arena with wild beasts. Para pakakainin. Ipakain siya sa mga wild beasts. Hindi pa rin siya natinag. But miraculously, the animals did not harm him. Nakalusot. Yung group ito, para siya si Propeta Daniel. So, patuloy tayo. Very inspiring po ito. His death is believed to have taken place in Palestrina. Ito yung, ano ba yung namatyan ni Saint Agapitos? Ito yung namatyan niya. Sino pa yung, before that, sino ba yung nag-torture sa kanya? It was Emperor Aurelian in the year 274. Agapitos was persecuted and eventually executed by Roman imperial authorities under the reign of Emperor Aurelian, 270 to 275, while Aurelian is more famous for military reforms and consolidating the empire. He also revived the persecution of Christians in an effort to restore the traditional Roman region, to protect the Roman Empire, mga kapatid. Yan ang pakay nila. Yan ang rason nila. Patuloy tayo. According to the early Christian tradition and hagiographies, Agapitos was arrested because of his faith and refusal to worship the Roman gods. Dahil yung mga Roman Emperor, kinikilala nila ng Diyos, pero hindi nila matanggap yun eh. So, itong binatilyong ito, hindi natinag. The local Roman governor who carried out his torture and execution is sometimes named as Antiochus, though this detail comes from later legendary accounts and not contemporary historical sources. Agapitos was said to be only 15 years old at the time of his martyrdom. He was brutally tortured for refusing to renounce his Christian faith. Grabe ang tinag nito, yung batang ito. According to tradition, he was beaten and scourged. Pinalo at marami siyang scourging. No? Thrown to wild beasts in the arena, or miraculously did not harm him. Para siyang si Propeta Daniel. And ultimately, beheaded. Pinutol yung ulo niya. No? So, grabe. No, very inspiring ang buhay ni Saint Agapitos. So, sinishare ko po ito sa inyo. Parang hindi na kayo matakot. Hindi na kayo ng sigla. Inspired by this brave soldier of Christ. No? Yung fiesta niya is August 18. Ngayon! So, yun mga short reflection natin. Ito yung sayings niya. Wala naman siyang personal na write-ups. Pero ito yung famous reflection in his life. Let your life speak louder than your words. Ang ganda na. I-precise itong Saint Hippolytus. Agapitos, not Hippolytus. Agapitos. Saint Agapitos. Ano pangalan niya? Agapitos Palestrina. So, yun lang muna, no? Sana po nag-enjoy kayo sa quick live natin. Pasalamat na lang ako sa mga generous star senders natin. Joselito Di Homo, salamat po. Napidala ng 50 stars. Si Jade Ganto Anggalut na 50 stars. Si Nanay Gina Guevara, 50 stars. Salamat po. Ang Diyos na po magsukli sa inyo. Pero may nagkomento sa atin. Si Arminda Bideo de Second. Hello po, Father Darwin. Salamat po, Anitasita Amili Ekot. Good morning, Father. No, Franklin Kasumpang de la Cruz Jr. Sana makita kita personal. Si Marilu Villanueva de los Reyes. Ni Joyce Sumakot Swan. Nanood sa atin. Salamat po, ha. And then,
ngayong araw na ito ay nag-send na tayo sa mga evangelizers natin at ilang mga scholars natin at sa mga 25 seminarians natin. Nakabayad na tayo ng 117,900. Salamat po. And then nagtulong din tayo sa Catholic School, sa Old Sagay Diocese of San Carlos po ni Father Albert Aldia. 26,000 po every month yung pinadala ninyo, tinutulong natin. Una sa mga seminarians, pangalawa sa evangelizers, pangatlo sa Catholic School, at sa mga seminarians natin. Maraming salamat po. Ang Diyos na po bahala magsukli sa kabutihan ninyo po. Okay, Fighting Maria, Tatak sa FD with a humble heart po. God bless. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, the kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fighting Maria, Tatak sa FD with a humble heart po.